Guys, konting tiis lang, no? Kasi merong babalik sa inyo na malaki, especially sa investment, no? This is abundance of money, abundance of riches, and abundance of love. So, combo ito mga kapigsi, no? Sa love and sa relationship, talagang abundance yung kasaganaan, ibig sabihin. Yung na-experience nyo. Especially pagdating sa pera, guys. Kasi parang sinasabi dito na konting tiis pa, siguradong hitik na hitik sa bunga, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong May to June para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Yung full moon ngayong May mga kapiksi ay sa May 23. Tapos yung next na full moon naman ay sa June 22 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay flower moon mga kapiksi. So, tingnan natin yung, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung full moon message para sa inyo. So, meron tayong take time to breathe out, mga kapiksi, disseminating moon. Take time to breathe out, guys, no? Parang sinasabi dito na magpahinga, no? Magpahinga, mag-distress, mag-unwind, ilabas-labas lahat ng sama ng loob, mga kapiksi, kalimutan, panandalian, yung mga bigat na mga suliranin na inyong nararanasan sa inyong buhay mga kapiksi. We cannot control things, hindi natin makokontrol kung ano yung mangyayari sa ating circumstances. Ang tanging makokontrol lang natin yung mga perception natin about sa mga bagay-bagay. So, yun yung pagbibigay ng positibo or negatibong kahulugan sa mga bagay, mga kapiksi. Pero ito guys, no, summer pa, so yung iba bakasyon pa, guys. So, samantalahin nyo, habang may pagkakataon na mag-summer outing kayo or magbakasyon, mag-travel, whatever kahit anong gusto nyong gawin, ang importante is makapagpahinga kayo guys, okay? Attune to the moon guys, I am where I am and it's okay. Alright? So again guys, I am where I am and it's okay. So i-comment nyo na rin yan sa baba mga kapiksi. I-acknowledge nyo yung na-experience nyo, yung kalagayan nyo sa buhay nyo ngayon mga kapiksi. Whether positive yan or negative, you created that sa buhay mo by focusing your attention dun sa mga nangyayari, okay? But you can definitely change them. Basta baguhin mo lang din yung perception mo sa buhay. Pero ang importante is acknowledge mo, no? Kumbaga, okay, nandito na to. Let's say, for example, may mga problema kayo, may mga challenges kayo. Tell yourself na okay lang, nandito na ako, wala na akong magagawa, pero hindi ko na yun mababago, di ba? Pero, pwede ko pang baguhin yung aking future. And from now on, yun yung maganda na isa sa mga positive statement. From now on, hindi na ako maghihirap. From now on, hindi na ako magdinega. From now on, I'm taking charge of my life. Magiging ma-okay din ako. Alright? Additional meanings for this card, you should know where you stand either now or very soon. Dapat alam mo kung nasan ka ngayon, dapat alam mo kung saan ka galing, and dapat alam mo kung saan ka papunta. Yun kasi yung maganda, mga kapiksi, para alam mo may direction ka sa buhay mo. Okay? You need to take some time out for your own good. Yun nga yung sinasabi ko kanina, no? It's time to breathe out. Magpahinga, mga kapiksi. Mag-focus sa iyong sarili. It's time for you to share your wisdom and experience with someone else. Kung meron kayong mga
positive na experience or kahit negative, pwede siya maging guide ng ibang tao. Let's say for example, baka may anak ka, sabihin mo sa kanya yung mga na-experience mo, iwasan mo to kasi ganito, ganito, ganyan. Dapat ganito, ganito, ganyan. Okay? Para hindi rin nila maranasan yung same na paghihirap na naranasan yung mga kapiksi. Alright? And avoid falling into a slump. Huwag kayo masyadong magreklamo sa buhay nyo, guys, kasi the more na nagrereklamo kayo, the more na sinesend out nyo yung energy na yon, the more na babalik siya sa inyong mga kapiksi. Instead, be grateful, no? Matutong magpasalamat sa lahat ng bagay na natatamasan nyo sa buhay nyo, maliit man o malaki. Alright? So, yan ang message for you, Virgo. Shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong May, guys, magkakaroon tayo ng promo. Kayo na yung bahalang mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman ay 200 pesos na discount until May 30 guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Virgo, guys, kayo ay represent ng Queen of Pents. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Ito yung combination ng positive and negative energy. Meron dito presence ng earth signs, Aquarius, Gemini, Libra. Meron din presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, guys, maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with people na may ganyan sa kanilang natal chart. So, yung negative natin, guys, merong nagpapahirap sa inyo. Merong toxic, parang ito naiinggit, mga kapiksi, and parang gusto nitong sirain kung ano man yung meron kang natatamasa mo ngayon, yung mga achievements mo. Let's say for example sa trabaho mo, baka may naiinggit sa iyo sa trabaho mo, sa workplace mo, and parang pinahihirapan ka nitong tao na to kasi naiinggit siya sa mga achievements mo. Pero I'm sensing that this is someone na parang merong posisyon, so pwedeng boss mo o kaya senior, kunwari senior manager, ganyan, or senior na kasamahan mo sa trabaho na parang binibigyan ka nito ng mga tasks na hindi mo naman tasks. Na-gets nyo ba? May mga ganon, no? Kung parang dinadagdagan niya yung mga trabaho mo kahit hindi mo naman trabaho yon, kasi parang nagpa-power trip lang siya. Nakikita niya, gusto niya nakikita ka na nahihirapan. And ganun din sa relationship, mga kapiksi. For some of you, parang merong naiinggit sa magandang relasyon nyo. Kasi for some of you, guys, sobrang ganda ng relationship nyo with your partner or specific person. Punong-puno ito ng love, abundance. This is abundance of love and happiness, mga kapiksi. Hindi lang sa romantic relationship, kundi pati sa family, especially kung let's say for example mahilig kayong mag social media, tapos mahilig kayong mag-post ng mga pictures nyo, mag-share ng mga pictures nyo, parang meron naiinggit sa ganong klaseng status nyo, and itong person na to parang sinisiraan niya kayo. Ay, naku, ano ba yan? Post ng ganito, pero ganito, ganyan. Yung mga ganon. Parang sinisiraan niya kayo sa ibang tao kasi naiinggit siya sa mga pinopost mo, mga kapiksi. So, syempre, hindi nyo naman yun problema nila yun dahil naiinggit sila. Pero,
you need to protect yourself, guys, kasi baka sirain ka nito, so baka mapahama ka din. Alright? And this is abundance of money. Guys, konting tiis lang, no, kasi merong babalik sa inyo na malaki, especially sa investment, no. This is abundance of money, abundance of riches, and abundance of love. So, combo ito, mga kapigsi, no? Sa love and sa relationship, talagang abundance yung kasaganaan, ibig sabihin. Yung na-experience nyo. Especially pagdating sa pera, guys. Kasi parang sinasabi dito na konting tiis pa, siguradong hitik na hitik sa bunga, siksik, liglig, at nag-uumapaw na blessings yung iyong matatamasa. So, parang ano yan, guys? Kapag kunwari may puno kayo, diba? Diba yung puno, nagbubunga siya ng mga bunga, kung ano man yung tinanim mo. Let's say, for example, mangga. Puno ng mangga. Hindi porket nakakita na kayo ng bunga, pipitasin nyo na agad. Diba hindi ganon? Aantayin nyo muna na siguradong hitik na siya sa bunga. Ibig sabihin, yung hinog na talaga bago nyo siya pitasin para siguradong pag pinitas nyo, masarap yung bunga na kinakain nyo. So, ganun, parang sinasabi na dito na konting tiis pa or timing. Parang ganun. You have to consider yung perfect timing and talagang ma-experience nyo itong hitik-hitik sa bunga na ito, guys. So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Mind hitik sa bunga, mind abundance of love, mind abundance of happiness, abundance of money, abundance of riches, at ibahagi ng inyong good karma, mga kapigsi, no? Kaya kayo talaga ay pinagpapala. And ito, guys, yung nararamdaman natin yung exhaustion nyo, yung pagkapagod. Kaya nga ang sabi dito sa inyo, guys, 'di ba? First message pa lang is take time to breathe out, kasi although maganda naman yung bunga ng effort mo, pero baka napagod ka, so wag mo ring ipagkait sa sarili mo yung pagpapahinga, kasi deserve mo yan, okay? Ayan, no? So, and for some of you mga kapiksi, kung meron kayong nakaaway or nakasagutan, para nagkaroon kayo ng conflict with another person, maaari itong mag-reach out sa inyo, guys, and mag-sorry sa inyo, mag-offer ng apology, mga kapiksi, and maaaring marikindle yung inyong relationship. So ito, kahit na hindi siya romantic relationship, kahit platonic lang, ganyan, mga friends, kapitbahay, ganyan, kung sino man yung nakatampuhan nyo, mga kapiksi, maaari kayong makatanggap ng apology. Magsusorry sila sa inyo and maaaring marikindle yung relationship nyo. Okay? So, i-mind nyo yan, lahat ng positive sa ating comment section, mga kapiksi. Mind apology, mind reconciliation, kasi nakikita natin na maaari kayong magkabate, and yung mga blessings na sinabi sa inyo, abundance of love, abundance of happiness, abundance of money and riches, deserve nyo yan. Tsaka yung good karma, mga kapiksi, yan yung lahat ng positive na energy, kaya i-mind nyo yan, guys, sa comment section. Deserve nyo yan, guys. Okay? Alright, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo sa reading, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. Kompleto na yan. And ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.